isdang ito kayang lumukso sa tubig at may nguso na humahaba hanggang 1.5 meters. Ang tawag dito ng mga taga Iligan City sa Mindanao, balo. Sa Ingles, needlefish. Kung akala nyo sa karagatan o palengke lang ito makikita, ang nguso ng needlefish tumusok sa noo ni John Paul sa lalim na 1.5 inches. Ang tingala ko dagan king dugo yun. Nakuan po ko ato, nabalaka po ko ato nga kuan, nabigin akong nalaw siyang kal niya. At para mailigtas sa dalang kapahamakan ng needlefish, ang biktima kailangang dumaan sa butas ng karayom. Pambihirang mangyari. Pero totoo, isda aksidenteng tumusok sa noo ng isang lalaki. Paano ito nangyari? Pangingisda ang kabuhayan ng pamilya ni na John Paul at ng kapatid niyang sina John Lloyd at John Ray. Sumisisid at binabaril nilang mga isda gamit ang spear gun. Bahalag delikado basta kay kapalit ng ugas. Hanggang gabi nitong Martes, matapos mamana ng isda, si John Lloyd nakarinig ng sigaw at nung tapatan niya ng flashlight ang kapatid niyang si John Paul, pag iwag na ko siyang agtang, tingala ko dagan king dugo yun. Si John Paul agad dinala sa ospital habang nakatusok pa rin ang nguso ng isda sa kanyang noo. Kuan, nagangana yung mata, halipong siya. Madlok ko nga mawala siya kay... Taong 2015 naman nang si Edgar natusok din ng needlefish sa binti at sugat na impeksyon. Nasyak kami na yung kapatid ko nag-weld pa doon sa ospital. Kaya si Edgar kalaunan namatay. Pag naalala namin na ganun nangyari, yung isda nga na katama sa kanya, hindi na kami kumain. Nang uli ako na isda, tapos natamaan ako ng balo sa mata. Kung matusok ka, parang lagnat kay. Nang tanong ka kuwan, pinakakuwan din. Kung hindi ka kainog tambal, wala na, matakot ka na eh. Kung para kang kuwan ba, para mapubya ka. Naigo sa akong kuwan, liog. Then, pa-admit ko na sa hospital. Hindi po siya aggressive na isda. Pero kung ma-trigger po siya or ma-excite po siya sa ilaw because they are phototaxis na species, possible po na ma-attract lang. Samantala, ang nakatusok na nguso ng isdang balo sa noo ni John Paul, minabuti nilang hindi tanggalin hanggang sa madala siya sa ospital. Nahirapan na siyang huminga eh. Dito nakalagay sa agtang niya. Mabuti na lang at wala itong natamaang sensitibong ugat sa ulo. Kaya mabilis din itong natanggal ng mga doktor. The injury was somewhere on this part of the forehead. Hiniwa na lang yung the whole length of the snout na pumasok. Parang barbecue stick. Parang tunusok ng kutsilyo. Baka ito na yung last day ko. Pinasabay ko talaga ng pag-pray sa Diyos. Tulungan talaga niya ako na ma-survive. Maganda siguro ipa-CT scan na lang muna yun para makita natin kung nakapasok ba talaga sa loob ng brain. The patient was stable. Wala siyadong problema except sumasakit lang. At si John Paul, natusok na pala ng nguso ng balo. Not once, but twice. Taong 2021, nang dibdib naman niya ang napuntirya ng isdang ito. Hindi naman ako nasugatan pero namamaga yung ito ko. Kasi yung pagkabangga sa akin. Kung tatama siya sa mga chest, din papasok sa loob, tatama yung heart, malaki ang tsansa na mamatay ka kasi mag-bleeding ka. Pero ano ba ang tamang gawin sakaling tumusok sa balat ang matalim na nguso ng balo? Ang doktor talaga ang kukuha ng mga ganyan kasi hindi rin yan mahila nila. Lalo mong pinalaki mo yung sugat o na-injured mo kung malapit yan sa blood vessel, baka tinamaan pa yung blood vessel, di ito dugo. Aside po sa nagpo-provide po sila ng livelihood po sa atin, baka po sa ating po pangingisda na disturb po natin sila. So we should also use the proper gears as fisherman. Papasalamat ako sa Diyos dahil natanggal na yung tusok sa noo ko. Talagang tininig niya yung panalangin ko. Gayunman, namomroblema sila ngayon sa pambayad sa ospital. Nahihirapan talaga kami na kung saan makakahanap ng pangbayad. Kaya ang lokal na pamahalaan ng Iligan City, sinagot na ang kanilang hospital bills. At nitong Biyernes lang si John Paul tuluyan ang na-discharge sa ospital. Kung magkapag-aaral ng mabuti si John Paul, hinto ko muna. Kung muna maghanap buhay. Pambihirang pangyayari talaga ang matusok ng isda na pwedeng ikamatay ng tao. Pero sa mga kwento, marami-rami na rin pala ang nabiktima nito.
Kaya sa atin pong mga magigiting na mangingisda, mag-ingat sa isdang ito na may pamatay na nguso. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.